2020 model to. Opo. Oo. Ang tinakbo, Nasa 29,000 kilometers. Ngayon galing ka sa isang kasa dyan sa north. Opo. Okay. Ang problema nito mga kapatid, yung ATF at saka yung coolant naghalo. Ayan o. Nagkulay gatas na yung nakukuha natin dito sa cup. At maging dito sa radiator, pakita mo. Ayan o. Meron ng kulay gatas. Naghalo yan sa transmission. Transmission. Oo. May tubig at langis yung transmission yan. Oo, papunta to sa mismong oil pan ng transmission. Ano bang transmission to? CVT. Yung radiator nito, wala doon yung cooler yung oil cooler. Nasaan yung oil cooler? Dito na sa gilid ng transmission, boss. Pakita Ayan. pakita mo. Ayun oh. Ito, papunta na rito sa may bypass na tubo na to. Yan, sa taas. So, ayun yung oil cooler. To. Yan. Yan. Nakahiwalay na yung oil cooler, yung bilog na yun. So, kailangan natin kalasin yan. Papalitan niya ng oil cooler, tapos bababa rin yung transmission. Bakit kailangan ibaba? Eh, may tubig yung loob eh. Sino ba yung kausap ko kanina sa phone? Si Joseph po. Sino po yun? Siya ba yung may-ari? Matagal yan. Kung magpa-flashing ka, ilang ATF ang uubusin mo. Hindi lang siguro mga 15 o 20. Eh, hindi pa sigurado lahat yun. Mas maganda yan, ibaba na lang, bubuksan, tapos lilinisin. Lilinisin. Wala namang papalitang Wala pyesa pa. dyan. Pagka boss, na nalinisan natin, tapos nagka-problema yung takbo, may problema na rin yung transmission. Possible na yun. Ilang buwan na bang ganyan yan? Ay, wala po. Ano lang. Ito lang, kahapon lang po nag-change. Kahapon lang po nakita. Baka hindi nyo Pero lang napapansin. Hindi po. Naglinis pa ako nung Friday. Oo. Chinek up ko pa po yung sa radiator niyan. Wala naman eh. Okay naman po. Walang fluid. Apo, wala. Tingnan natin kung madidrain yan, yung Allen rings pa yung Oo. tanggalin mo. Kasi may ano yan eh, nandun yung dipstick yan sa Yung ilalim. patulo, di ba? Oo, may patulo yan eh. Magdidrain lang tayo ng pagka Ng umapaw, kaunti. bababa talaga yung transmission. Ha? Saan kayo nagpa-change oil, sir? Sa Nung nagpa-change oil ka lang, doon mo lang na-experience to after? Opo, doon po nila sinabi na gano'n, may halo nga. Okay. Kaya nagulat po ako nung sinabing gano'n. Kasi nung Friday, naglinis po ako. Chinek ko pa yung mga tubig, yung langis. Mga kapatid, itong problema nung Toyota Vios na to, kakaunti lang naman yung tinakbo, 29,000 kilometers. Tapos nasira ng ganon. Mahinang klase yung ano nito, oil cooler. Pwedeng nangyayari to sa ibang unit ng Toyota, kaya pala marami tayong nare-repair na ano. Kahit mga boss, mga Everest, Oo. sakit nila yan yung oil cooler. Kasi ito yung mga oil cooler na nakahiwalay na dun sa radiator. Magpapatulo lang muna tayo ng CVT fluid, titignan natin kung marami na talaga yung halo ng coolant. Malamang marami na to kasi baka dinagdagan pa to doon sa pinagpagawaan mo. Oo, kasi siyempre kulang na, makikita nila Kita po. Oo. So kung dinagdagan nila yan, marami na talaga yung pumasok doon sa sa transmission. Kung hindi sira yung papuntang transmission, swerte ni sir. Pero pag sira yung papuntang papuntang radiator, yung ATF ng transmission mapupunta sa radiator, Oo. yun lang talaga yung kulan. Hindi na tayo magbababa ng transmission. Hindi na tayo magbaba ng transmission. Kaya napaka-importante makita natin yung quality ng coolant. Opo. Baka yung dinadaanan po ng ATF, butas na papunta doon sa may tubig. Oo. So, mas malakas naman yung pressure ng transmission. Kaya yun ngayon yung pumupunta sa radiator. Boss, ano sa tingin mo? Cooler lang ang sira, boss. Ang ganda yung transmission. Cooler lang ang sira. Oo. Maganda pa tong fluid. Okay yan, ganyan yan talaga yung fluid niyan. Oo. Pero may halo na po. May halo na. Walang halong tubig. Malalaman mo pag halong tubig, kulay na gano'n na yung... Oo, magpuputi-puti Ito, yan. yan. Kulay gatas yan Oo. Ngayon, yun lang ang sira nun. Sa radiator pumupunta yung ATF. Pumapatak siguro, papunta ron. Boss Charlie, bigyan mo ako ng honest opinion mo Paano kung buo yung oil cooler? Wala namang ibang pwede pagdaanan, boss. Diyan lang Kasi ito na yung radiator, magkakasama na sila lahat, pati transmission Paano kung buo yung oil cooler? Baka nilagyan lang nila ng Yun ang ATF sinasabi ko sa'yo. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Kasi Boss Charlie, pag binaba natin ito mamaya, kitang-kita, kalahati, kulang kalahati, ATF. Kasi kung yan ay nag-mix na, Boss Charlie, dito sa loob,
Kasi para siyang scramble eh. Na, Oo, nung boss. bang bata ka ba, bumibili ka ba nung sa labas ng school, paglabas scramble? Yung timba na ganun, ginaganong, bumibili ka ba nun? Bumibili ako nun. Oh. Eh pag kasi naghalo na, ang kulay niyan eh yung nakita na Kulay nga natin pink. sa oil cup. Gatas na. Eh doon magkahiwalay, Boss Charlie. Iniisip ko, baka hinahanap nila yung dipstick nito, hindi nila siguro inano. Dito sila nagsalin. Ito ba ka-maintain? Maintain to, hindi kayo nagpapagawa sa labas? Hindi po. Hindi kayo nagpapagawa sa labas. Ngayon, kapag buo yung oil cooler, wala na tayong ibang makikitang problema dahil wala naman siya sa loob ng radiator. Posibleng naglagay ng ATF dito. Oh. Malaking issue yan. Oo. Tapos ano sabi nila sa'yo? Ano daw ang gagawin? Baka daw po humalo yung ATF doon sa bababa daw po yung transmission, baka humalo yung ATF doon sa Ay, ginawan lang niya, ginagawa lang ng issue. Yun naman to. yung sinabi natin kanina. Kailangan ibaba transmission. Eh kaya lang, ang linis nung nakuha Ang linis, natin ng langis ATF. So hindi tayo magbababa ng transmission. So ang sabi ni Boss Charlie, kailangan ibaba yung cooler. Eh paano kung buo yung cooler? Yan kasing cooler, sir. Babarahan namin yung kabilang dulo. Lalagyan namin ng pressure ng hangin yung kabilang dulo. Saka namin ilulubog yan sa timba ng tubig. Pag may bumula doon, sira yun. Pero pag walang bumula doon, sino kaya ang naglagay dito ng ATF? Kaya yun ang ipapakita namin sa inyo mamaya. Para masara yung ating akala, yung ating maling akala, para iyan ay maputol. Kasi pag hindi sira ang oil cooler, mayroong gumawa ng magic dito para magkaroon ka ng problema. Baka sinabi lagyan ng ATF. Boss, sira transmission mo. Iyon na nga eh. Diba, pwede kasing ano eh. Oo. Boss, sira transmission niya, baba natin. Tingnan nyo, bagong-bago, napakasariwa para masiraan ka ng oil cooler eh. Kaya posibleng may nagsalin dito. Yung 80 kilometers nga na ganitong 1NR eh, Oo. hindi naman bumibigay kaagad yung cooler. Kaya nga eh. Maniniwala pa ako sa Everest kasi ang lakas ng pressure ng Everest. Oo. Mm. Meron na yan kitang-kita yung halo ng kulat to. Saka bakit tubig? Ang kulat may tubig. Tubig nakalagay. Mga kapatid, ito na yung oil cooler doon sa Toyota Vios na ginagawa natin. Ngayon ito, kapag may sumingaw dito na bula, pag nilubog natin sa tubig, sira itong cooler. Pero kapag walang sumingaw na bula dito mismo, sa oil cooler na yan, kasi ito yung papasok mismo doon sa loob ng transmission, dito dumadaan yung CVT fuel fluid, nako, malaking issue yun. Kasi posibleng nilagyan lang nila ng CVT fluid doon sa reservoir ng tubig. Kasi naghalo yung CVT fluid doon sa radiator. Bagong-bago, 2020 model na Toyota Vios, ang tinakbo 29,000 kilometers lang. Napaka-imposibleng masira nito. Ngayon, kahit sabihin mong sira, itong o-ring na yan, hindi dapat maghahalo yung coolant. Lalabas lang yung CVT fluid dito. Mamamasa lang to. Ngayon, kapag walang lumabas dito na bula, ibig sabihin para lang tayong nagche-check ng interior ng gulong. 'Di ba? Pagka nasiraan kayo, inilulubog 'yun sa tubig o kaya naman yung buong tubeless tire, inilulubog nila na nandoon pa yung mags. Nilalagyan ng ng tubig para malalaman kung may singaw yung hangin. So, titignan natin ngayon, hindi na ba madadagdagan tong tubig na to? Kuha ka muna ng tubig pa. Sige, kasi para talaga mailubog natin ng todo. So, yun mga kapatid, ayaw natin magbintang. Kaya lang para malaman din naman natin ang problema, kasi bagong-bago yung sasakyan, napakakinis, sariwang-sariwa yung makina, napaka-imposible na bibigay itong loob nitong oil cooler na to. Ito lang ang nagpapalamig ng CVT fluid mo. Or sa ibang modelo naman, ATF. Paano kayang palamigin yung sobrang init ng automatic transmission fluid? Kaya maraming nasisirang mga automatic transmission dahil ito lang, yung cooler niya. Kaya advice ko nga po sa inyo ay maglagay kayo ng external cooler para makatulong sa pagpapalamig ng inyong mga automatic transmission fluid or kung CVT naman ay CVT fluid. Ayan, pwede na yan. Malalim-lalim na. Okay, Pyong, dahan-dahan mo akong bigyan ng pressure ng hangin. Ilulubog ko na. Already, cameraman, zoom in mo ng konti.
Sige, ulit. Walang singaw. O sir, kayo witness. Dito kayo, tingnan nyo. May witness tayo, yung mga customer ko. Oh. Ayan, oh. May pumapasok. Kasi pinasok siya ng tubig. O sige, lagyan mo. Oh, ayan, matigas na to. Oh. Dapat bumubula na yan. Oh, dahil sa mataas ang pressure ng ATF or CVT fluid sa loob ng transmission, dapat bumubula na sana to. Dahil dito tayo naglagay ng pressure. Oh. Walang sira yung cooler, sir. Ikaw yung may-ari, eh. Sabi mo sa may-ari. Walang sira itong cooler, oh. Lagyan lang talaga ng ano, no? Ha? Lagyan po ng ano yung... Ipakita mo siya. Siya yung nagdadrive, eh. O baka naman ikaw naglagay. Ilakas mo, boses mo, lapit ka dito para marinig ka sa mic. Nilinis ko po yan ng Friday, okay pa eh. Oo. Wala po eh. Oh. Kaya nung nag-change oil ng Monday, nagulat po ako nung sinabing ganun eh. Oh. So dito, posible na nilagyan lang ng CVT fluid yung reservoir ng coolant. Kasi wala eh. Isa pa. Sige, lagyan mo pa ng pressure. Malakas na yung pressure natin, ha. Oh. Oh, matigas na yung hose, oh. Wala eh. Oh, hawakan mo nga dito, kuya. Hawakan mo lang to. Hindi, yung isa ay maliit. Ngayon, titignan natin. Baka kasi mamaya may singaw dito. Wala talaga. Wala, oh, matigas na. Oh, pakita mo yung hangin, ha. Pakita mo yung hangin, oh. Dito lang sa side. Oh. Ayun, sumisingaw doon, oh. Oh. Pero dapat na mayroon na po. Dapat bubula na to. Yeah, dapat bubula na yan. Oh, ngayon nalika dito, patayin mo muna yung hangin. Sige. Ipapakita naman natin, dito ka naman ngayon maglagay ng pressure sa isa nito. Sige lang, tanggalin mo dyan, bunutin mo dyan. Sige, sige kuya, tanggalin mo kamay mo. Hindi, wag mo, yung ano akin na yun, yan. Yan! Sige, kuya, tanggalin mo kamay mo, kuya. Sige, actual tayo, walang putol ang video natin, ha. Sige, maglagay ka dyan, dahan-dahan lang. Sige, lagay mo to, baon mo. Ayun, oh, dahan-dahan lang. Makikita nyo, dito lumilipat, oh. Sige, dahan-dahan. Ayun, oh. Bawasan mo pa konti, Sige, konti lang. Ayan, oh. Oh, ayun, oh. Oh, so pass through, di ba? Pass through to. Umiikot-ikot lang dyan. Ngayon, ibalik mo dyan. Balik mo. Kung may leak, kasi nga alam mo ang nakakapagtaka, hindi dapat lilipat yung ATF dito eh. Imposible eh. Para lumipat siya rito. Oh, wala oh. Oh, sige, lagyan mo. Oh, yun oh, naririnig na sumisipol yun oh. Oh. Wala. Oh. Sabi ko nga, napaka-imposibleng mangyari nung ganon na nagpa-change oil ka lang. After nun ay nagkaroon na ng problema, yung CVT fluid humalo sa radiator. So sabi ko kay sir, i-pull out mo na lang. Tingnan natin, obserbahan natin kasi pwedeng sira yung oil cooler pero bihirang-bihira kasing mangyari. Ang nangyayari kasi madalas, masisira ang oil cooler mo, papasok yung coolant doon sa transmission. Pero kanina wala tayong nakuhang coolant doon sa transmission, maganda yung fluid mo. Bakit napunta yung ATF or yung CVT fluid doon sa radiator, doon sa reservoir? Bumbu yung ano po niya, yung ATF eh, di ba? Nakita niyo. Maliwanag na may gumawa ng kalokohan. Paanong nagkaroon ng CVT fluid doon sa loob ng reservoir ng coolant mo? Paano? Ano sa tingin mo? Ikaw ang may hawak ng sasakyan na yan. Magic. Ha? Magic. Okay, ito na lang tanong ko sa'yo. Ano ang sabi nung shop? Ano ang daw ang gagawin nila nung nalaman nilang merong CVT fluid sa reservoir? Ibababa daw po yung transmission para makita. Ibababa yung transmission para makita. Para makita. Ma-check po nila. Anong sabi nyo? Nga, nagtanong po muna, naghanap, nakita po sa inyo, kaya pinuli out na po muna natin. Pinull out. Hindi rin kayo makapaniwala. Mm-hmm. So ngayon, pero kahapon pa lang po ng pagkakasabi, hindi na ako, sabi ko parang imposible. Imposible. O ngayon, actual nating ginawa, yung troubleshooting. Kanino ka ngayon naniniwala? Doon na po tayo sa actual. To see is to believe, di ba? O mga kapatid, ako, panibagong issue na naman to. Ayan, pinakita namin sa inyo yung pyesa, walang problema, paanong nagkaroon ng
oil doon sa radiator. Kita nyo naman yung radiator cap. Ayan, kitang-kita pa yung kulay puti, oh. Oh. So, ibig sabihin, nandoon lang sa radiator talaga yung oil na naghalo-halo. So, makikita nyo, dito sa bandang ibabaw, ayan, narito yung parte ng oil. Tapos, sa baba naman, ay narito yung tubig. Tubig na kasi nakalagay dito, eh. Ayan, oh, kitang-kita nyo, may hati siya, oh. Ngayon, isuksok mo yung dipstick. Tignan mo nga. Yung makukuha natin. Sige. Ayan. Sige, labas mo ngayon. Meron pa ring langis eh, no? Lagay mo dito. Dalawang kamayin mo. Ayan mga kapatid. Oh, press na press yung oil eh, oh. Kasi ang fluid or ang coolant, pupunta lamang yan dito sa reservoir. Kung galing sa transmission yung fluid, kapag ka nag-high pressure yung radiator mo, bubukas yung cap, may ilalabas siyang konting pressure para hindi sumabog ang hose natin. Kaya nga mayroon niyang nakalagay kung ilang megapascals. Pressure po yun, na kapag naabot niya na yung pressure na yon, bubukas yung ating radiator cap para i-release niya yung sobrang pressure. At sa pag-release nun, sumasabay ngayon yung laman ng radiator mo na coolant. Eh dito kasi lumalabas na yung langis na nakukuha natin ay nandoon sa radiator, which is hindi ganoon ang tingin ko. Kasi ang nangyari po dito, nilagyan po nila ito ng CVT fluid. Kasi ito po ay CVT, yung transmission. Nilagyan nila hanggang sa nagpaikot-ikot ngayon yung CVT fluid na yon at humalo na nga sa radiator. Pero okay lang yon kung honest mistake, kung nagkamali lang. Kaso, anong sabi sa'yo, sira ang? Umalo na raw po yung langis sa transmission, kaya dapat ibaba yung transmission. Kaya dapat ibaba yung transmission. Yun ang hindi ko mapayagan. Kaya hinanap natin yung problema. Isa pa, isaksak mo ulit. At tingnan natin kung marami yung nakalagay na ano dyan, na CVT fluid. Sige, lagay mo ulit sa palad ko. Oh. Ayan po yung mga nakukuhang CVT fluid dito po sa reservoir ng coolant. Nakakapagtaka mga kapatid, fresh na CVT fluid nandoon sa reservoir, yung lagayan ng coolant, fresh na fresh. Kapatid, ito yung laman ng coolant reservoir dito. Galing dito. Ito yung nakuha natin. Pakita mo, Pyong. So yan, mix na to ng coolant at mix ng tubig. Actually, hindi naman coolant nakalagay, tubig, no? Tubig ang nakalagay. May halong coolant, matabang na matabang. So ito yung nakuha natin. Ngayon, sa transmission, wala tayong nakuha, di ba? Yung pinakita natin kanina na laman ng transmission, nung oil pan, wala tayong nakuha. Ibig sabihin, hindi totoo na pinasok ng coolant yung transmission. Kasi wala kaming nakuha kanina nung dinrain po namin yung laman ng transmission po nung Toyota Vios na yan. Ito, Randy, pabanggit po ako mamaya. Sige po, sige po, sige po. Opo. Opo. Bye-bye po. Okay po, thank you po. Thank you po. Okay, Pyong. Ito yung mga tinanggal natin. Yes, sir. So talagang wala tayong nakitang yung coolant. 'Di ba? Kasi yan talaga yung kulay ng ng ATF ng CVT fluid. Ayan, medyo violet siya. So sinigurado ko lang mga kapatid na talagang walang pumasok na CVT fluid dito sa loob ng transmission nitong Toyota Vios. Kahapon, yung mga nauna natin video, yun yung sinute natin kahapon. At ipinakita ko nga sa inyo na buong buo yung oil cooler. Itinesting natin yun. Ngayon, gusto ko lang din talagang makasigurado, hindi baling magkalas ako ng oil pan. Kasi nga, napakadelikado naman. Baka mamaya, totoo yung sinasabi. Nung huling gumawa, na napasok talaga ng coolant itong loob ng transmission itong Toyota Vios, ako pang mapahamak. Pero eto na. Ito ang resulta. Wala pong nakitang remnants man lang or yung coolant dito. Kasi kung yan ay may coolant, ang kulay nito ay malagatas. Oo, malagatas. Ngayon, para makasigurado lang kasi ako mga kapatid, kahapon kasi, nung tayo ay nagpatulo dito, ito yan yun, may Allen wrench yan dyan. Nung nagpatulo tayo dito ng fluid, ang makukuha lang natin yung lampas dito. Ayan, kaya ako hindi makatulog kagabi, nagwo-worry ako. Baka kasi mamaya, nandito nga yung yung CVT fluid. Hindi talaga tutulo dito yon kasi yung lampas dito, yung overflow.
Ganun po kasi sa mga ganitong transmission na walang drain plug. Para ma-eksakto mo ang fluid sa loob ng transmission, sasalinan mo yan ng sobra, tapos paandarin mo, ilalagay mo sa drive, at kapag ka nag-circulate na yung fluid, lahat ng lampas dito, yun ngayon ang tutulo dito. At pagka wala nang tumutulo dito sa ilalim, okay na yun, sakto na ang fluid mo. Kaya nga ako nagdesisyon na buksan ito para makasigurado rin ako. At para doon sa may-ari nito, si Sir Joseph Balbuena, okay, wala talagang problema ang inyong transmission. Ayan, malinaw na malinaw, walang pumasok na CVT fluid sa loob ng transmission. Kaya makakasigurado na kayo na hindi magkakaproblema ang inyong CVT transmission dito sa inyong Toyota Vios. Ano pangalan mo, kuya? Rafi po, Rafi. Si Rafi. O, diba, kapangalan mo pala si Senator Rafi Tulfo. Munti ka nang madali. Okay, mga kapatid, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.